Kabanata 6671. Nang makita ni Harvey ang clawing motion, mahinahon siyang humakbang pasulong at itinaas ang kaliwang braso para pigilan ang pag-atake ni Shingen. Ibinaon niya ang kanang kamay sa dibdib ni Shingen. Hindi inaasahan ni Shingen na gaganti si Harvey at makipagpalitan ng suntok sa kanya. Hinding-hindi yun matatanggap ng isang tulad niya. Sa sandaling iyon, iniba niya ang direksyon ng kanyang kanang kamay at hinampas ang palad ni Harvey. Bam! Nagdikit ang dalawa nilang palad. Nagkaroon ng malakas na kulog at isang pagsabog ng enerhiya na pinalawak palabas. Ang magkabilang panig ay likas na umatras ng ilang hakbang. Nang mapunta si Shingen sa entablado, nag-iwan siya ng mabibigat na foot sprint. Bas again! Bas again! Durog na durog ang Kyle sa stage. Napabuntong hininga si Shingen matapos umatras ng 12 ng hakbang. Noon lamang niya tuluyang nailabas ang lahat ng lakas sa loob niya. Napaatras din si Harvey ng ilang hakbang. Habang siya ay umaatras, inihampas niya ang kanyang kamay sa hangin na naglalabas ng lakas. Bagamat iba ang paraan ng paglabas nila ng mga enerhiya, madaling makita ng isang tao na ginawa itong madali ni Harvey. Gulat na gulat si Layton at ang iba pa. Hindi nila inaasahan na si Harvey ay maaaring umatake mula kay Shingen, na pinamamahalaang makakuha ng iniksyon ng God Gene. Higit pa rito, tila siya ay nasa isang bahagyang kalamangan. Anong uri ng kapangyarihan ito? Napapikit din si Aya. Naniniwala siya na talagang minamaliit niya si Harvey. Parang kaya niyang sorpresahin siya palagi. Ang isang normal na tao ay hindi kailanman makakakuha ng kapangyarihan na tulad nito. Saan nakalagay ang kanyang mga limitasyon? Dahan-daang itinaas ni Shingen ang kanyang ulo at pinikit ang kanyang mga mata, na nakatingin kay Harvey. Paano naging posible iyon? Siya ay na-injected ng God Gene. Mula sa isang tiyak na anggulo, maaari siyang maging isang Diyos balang araw sa hinaharap. O ayon sa mga taga-bansa H, maaari siyang maging isang immortal. Naniniwala si Shingen na pagkatapos niyang makuha ang God Gene, hindi na siya magagapi laban sa lahat ng mortal at kahit papaano ay makakalaban siya ng tigil laban sa mga lampas sa mortal. Gayunpaman, ang kapangyarihang ipinakita ni Harvey ay nagpatunay na si Harvey ay katulad din ng misteryoso. Nakuha rin kaya niya ang God Gene? O marahil, naunawaan na niya ang paraan upang pag-isahin ang tao at kalikasan, at nagkaroon ng pagkakataong makapasok sa larangan ng mga alamat. Sa sandaling naisip iyon ni Shingen, mas tumindi ang pamatay na hangarin sa kanyang mga mata. Kahit gaano pa kalaki ang dapat niyang bayaran, alam niyang kailangan niyang patayin si Harvey dito. Kung hindi, malalampasan siya ni Harvey. Ang isang tulad ni Shingen ay hindi kailanman papayag na umiral ang isang mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Magaling, napakagaling, Harvey. Huminga ng malalim si Shingen at kumalma. Kinikit niya ang mga mata habang nakatingin kay Harvey, na puno ng tiwala sa sarili ang mukha. Nahigatan mo ng isang taong may kakayahan na inaasahan ko. Bigyan ka ng sapat na oras, baka maabot mo pa ang kasing taas ko. Sa kasamaang palad, hinding-hindi ko hahayaang mangyari yun. Selyado na ang kapalaran mo. You're all talk, but where's your real power? You talk so much. I wonder if you'll feel humiliated kapag binugbog kita. Mahinahong sabi ni Harvey. Sa mga mata ni Harvey, ang tinatawag na God Gene, Divine Inheritance, at ang way to unite man and nature ay lahat ng bagay na hindi niya pinapahalagahan. Siya ay walang talo pa rin, kaya gawin mo ang gusto mo. Ikaw, bubugbugin mo ako. Ha! Puno ng paghamak ang ekspresyon ni Shingen. Muli siyang tumakbo pasulong na parang kidlat. Sumipol ang hangin habang ang kanang kamay ay bumubuo ng kuko at dumampi sa dibdib ni Harvey. Sabay inilunsad ni Harvey ang hampas ng palad niya. Sa bawat sandali, direkta niyang sasalungat sa pag-atake ni Shingen. Bam! 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 Matapos ang halos 12 palitan, biglang binago ni Shingen ang kanyang mga pag-atake at agad na pinunit ang kabilang manggas ni Harvey. Kusang humakbang si Harvey sa gilid, na para bang natatakot siya kay Shingen. Ito ba ang pagiging invincible mo? Nakakatawa.
Walang humpay na umatake si Shingan nang makita niyang nasa kalamangan siya. Ang lahat ng kanyang pag-atake ay malawak na lugar na pag-atake, at tinitiyak na hindi makakaiwas o makaka-atres si Harvey. Ang kanyang mga kamay ay sinanay sa isang espesyal na pamamaraan, at pagkatapos na mabago ng genetically, sila ay kasing tigas ng bakal. Bang! 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 Napaatras si Harvey laban sa lahat ng pag-atake ni Shingan gamit ang kanyang hubad na kamao, nang walang anumang balak na umatras. Sasagutin niya ang lahat ng atake ni Shingan, at sa tuwing magsasalubong ang kanilang mga kamao, malalaking shockwaves ang umaalingaw sa hangin. Slash! Matapos makipagpalitan ng ilang suntok, nagawa ni Shingan na mapunit muli ang manggas ni Harvey. Nakipagkamay si Shingan, natuwa sa sarili matapos na muli niyang makuha ang isang bagay kay Harvey. Pagkatapos ay inatake niya ng paulit-ulit ang mukha ni Harvey. Tumabi si Harvey at umiwas sa kritikal na pag-atake. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kanyang kawalang interes, at naisip niya na si Shingan, pagkatapos makuha ang God Gene, ay dapat magkaroon ng ilang mga kasanayan at kapangyarihan pagkatapos maabot ang kaharian kung saan ang tao at kalikasan ay naging isa. Gayunpaman, naunawaan niya ang lahat pagkatapos niyang makipagpalitan ng suntok kay Shingan. Habang si Shingan ay talagang lumaki ang kapangyarihan, hindi pa niya naabot ang pagsasama ng tao at kalikasan. Sa madaling salita, hindi siya sapat. Ramdam ang pang-aalipusta at panunuya sa mga mata ni Harvey. Malamig na tumikim si Shingan. Ano yun? Paulit-ulit kang nahuhulog sa kawalan. Sa tingin mo ba ay may karapatan kang murahin ako? Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka? It's not that I'm sneering at you, mahinahong sabi ni Harvey. Ikaw ay hindi nakikita sa akin, ang lahat. Ikaw, nanginginig sa galit si Shingan. Sa susunod na sandali, iniabot niya ang kanyang kamay sa himpapawid. Isang mahabang espada mula sa rack ng armas sa hindi kalayuan ang nakalabas at lumipad sa kanyang kamay. Napakakinas ng galaw, ang cool niya tingnan. May lamig sa espada habang hawak niya ito. Ang lahat ng nakakaramdam ng lamig mula sa espada ay walang kamalay-malay na nanginginig. Isang magandang espada, puri ni Harvey. Sa kasamaang palad, nagkaroon ito ng masamang gumagamit. Halos hindi makontrol ni Shingan ang kanyang paghinga matapos marinig ang mga sinabi ni Harvey. Itinutok niya ang espada kay Harvey. Ang espadang ito ay 50 pulgada ang haba, huwad mula sa Arctic steel. Ito ay may lason. Kahit sinong laslasin nito ay mamamatay. Kunin mo ito. Sa sumunod na sandali, biglang sumulpot si Shingan at agad na nagpakita sa harap ni Harvey. Ang mahabang espada sa kanyang kamay ay tumama sa noo ni Harvey. Ito ay isang simpleng talam, ngunit ang temperatura ng buong yugto ay agad na bumaba sa humigit kumulang 32 degrees Fahrenheit. Agad namang kinilig ang lahat ng nanunood, na parang biglang nasa loob ng freezer. Mamatay, sigaw ni Shingan. Ang mahabang espada sa kanyang kamay ay tumawag sa walang katapusang paghampas ng malamig na hangin habang nanunood ang mga manunood. Ang lahat ng hangin ay humampas kay Harvey mula sa lahat ng direksyon. Si Harvey, na nasa mata ng bagyo, ay parang isang bulaklak na walang proteksyon sa gitna ng unos. Maaari siyang mahulog anumang oras. Napuno ng saya ang lahat ng taga-isla. Para sa kanila, halatang walang talo ang pag-atake. Ito ay na-unblock. Sa madaling salita, napagpasyahan na ang pagtatapos ni Harvey. Si Aya lang ang nakasimangot. Klang! Nang sa wakas ay bumagsak ang mga talam, iniunat ni Harvey ang kanyang kanang kamay na parabang nakita niyang nakakainip ito, at kumamot sa mga bagyo at nyebe. Sa sandaling iyon, ang lahat ay nagyelo. Kitang-kita ito ni Aya at ng iba pang martial arts elites. Itinaas ni Harvey ang kanyang kamay at sinalo ang talam ni Shingan gamit ang kanyang gitna at hintuturo. Kawili-wili. Ito ay napaka-interesante. Kahit sa mga true warriors, dapat isa ka sa pinakamagaling. Ikaw lang ang may karapatang gamitin sa akin ang buong kapangyarihan ko. Sabi ni Shingan. Habang siya ay tila puno ng pagtataka, siya ay nagkukunwari lamang na may kontrol at sa katotohanan ay naghihirap.
Ang kapangyarihan ni Harvey ay higit pa sa inaakala niya at higit pa sa kanyang imahinasyon. Kahit na ang isang tulad niya, na nag-iniksyon ng God Gene, ay hindi maaaring patayin kaagad si Harvey. Whoosh! Ngunit bago pa man magamit ni Shingan ang kanyang mga salita para maibalik ang dignidad, pinilipit ni Harvey ang kanyang mahabang espada. Bas again. Lahat ay nanunood na may nanlalaking mata nang bigla itong nahati sa dalawa. Ang kalahati ay nasa kamay ni Shingan, habang ang kalahati ay nasa kamay ni Harvey. Inihagis ni Harvey ang putol na talam, at diretso itong lumipad patungo sa kinaroroonan ni Shingan. Klang! Nagdilim ang ekspresyon ni Shingan, at mabilis niyang itinaas ang naputol na kalahati ng espadang hawak niya. Nagkasagupaan ang mga pag-atake ng magkabilang panig. Klang! 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 Ang tunog ng kanilang mga sagupaan ay parang mga metal na pinik, at lahat ay hindi naiwasang magtakip ng kanilang mga tainga habang sila ay umatras. Kung magpapatuloy ito, sasabog ang kanilang eardrums. Habang nagpapatuloy ang labanan ni Harvey at Shingan, nagdilim ang ekspresyon ni Layton at ng kanyang mga tauhan. Ang kanilang pangunawa ay ganap na natanggal. Hindi ba hindi matatalo ang martial arts ng Islander? Hindi ba ang martial arts ng Country H ay para lamang sa palabas? Bakit nagawang pilitin ng Shovi martial arts ni Harvey si Shingan sa ganoong estado? Ito ay hindi siyentipiko sa lahat. Napakabilis, pinakalma ni Layton ang kanyang puso. Naniniwala siyang kailangang nasa limitasyon na ni Harvey. Dapat binibigay ni Harvey ang lahat para mapanatili ito. Kahit gaano pa kagaling si Harvey, nakalaban na niya ang napakaraming round bago ito. At nang tuluyang kumilos si Shingan, nasa tuktok na si Shingan. Paano matatalo ni Harvey si Shingan sa ganitong sitwasyon? Gaano man kahirap lumaban si Harvey, he was in his death throes. Bakit hindi siya sumuko at mamatay sa mas mabuting paraan? Para bigyan ang sarili ng dignidad. Sa sandaling sumagi sa kanilang isipan ang pag-iisip, si Layton at ang iba pa ay naging mapanghamak. Samantala, si Yvonne naman ay puno ng pag-aalala. Bagamat naniniwala siya sa kanyang amo, ang kapangyarihang ipinakita ni Shingan ay higit pa sa imahinasyon ng lahat. Ang isang kahanga-hangang may buong suporta ng Shinto Wei ay hindi isang taong madaling ipadala ni Harvey. Sina Harvey at Shingan ay nagpalitan ng 12-dosenang mga suntok habang nanunood ang mga tao. Nagsimulang magalit muli si Shingan nang mapagtanto niya na hindi lamang siya hindi makatayo sa ibabaw ng labanan, ngunit tila pinigilan din siya ni Harvey. Hinuyam niya ang hilt ng longsword at umatras ng isang hakbang, lumulutang ang katawan sa hangin, pagkatapos ay gumuhit ng bilog. Sa sandaling ito, bumuhos mula sa espada ang layuning pumatay, at ito ay napakakapal na maabot ang langit sa itaas. Nakikita ng lahat na nagalit si Shingan at gagamitin ang kanyang ultimate attack. Umiling si Aya, Harvey's Doom. Ito ang ultimate attack ng Shinto Wei, ang 9 Divine Slash. Sa aming mga alamat, kahit na ang mga Diyos na naninirahan sa Island Nation ay kailangang umatras kapag nahaharap sa 9 Divine Slash, hindi pa banggitin ang isang tao lamang. Nagulat ang lahat ng mga elite mula sa Island Nation matapos marinig ang mga salita ni Aya. Isang piling tao mula sa Shinkage Way ang sumampal sa kanyang ulo. Tama, ang mga tombs sa Shinkage Way ay may mga talaan ng 9 Divine Slash. Sinasabi na noong panahon ng Warring States, ginamit ng mga ninuno ng Shinto Wei ang pamamaraang ito at nagawang labanan ang isang tulad ni Musashi Miyamoto para matigil. Kahit ang isang maalamat na tulad ni Musashi Miyamoto ay maaaring hindi mapigilan ang pag-ataking ito. Ano ang maaari niyang gamitin upang harangan ito? Ang kanyang dila. Napagpasyahan na ang pagtatapos. Nang marinig ito ni Layton, ang kanyang mukha ay nasa isang realisasyon. Ibig sabihin, ngayon lang nagsasaya si Mr. Shingan kasama si Harvey. Bihira siyang makatagpo ng isang taong kayang tumagal ng kaunting pag-atake mula sa kanya, kaya't nagsasaya lang siya at nakikipagpalitan ng ilang suntok kay Harvey. Iyan ang akma. Nakakatawang akala ni Harvey na kaya niyang labanan si Mr. Shingan.
Ang mga tao mula sa bansa H ay palaging naniniwala na sila ang sentro ng mundo at ang lahat ng mga bansa ay dapat pumunta upang bigyan sila ng parangal. Hindi nila nakita ang katotohanan tungkol sa mundong ito. Country H natalo na. Si Harvey ay isa ring short-sighted. Kung sumuko siya kay Mr. Shingan, baka mailigtas niya ang kanyang buhay. Ngayong ginalit niya si Mr. Shingan, hindi man lang siya magkakaroon ng pagkakataon na maging alagang hayop. Lahat ng lalaki sa paligid ni Layton ay umiling, na para bang napagdesisyunan na ang kapalaran ni Harvey. Si Jessie lang ang nakatingin sa lahat ng may kalmadong kilos. Habang nag-uusap ang karamihan, natapos na ni Shingan ang lahat ng maagang paghahanda. Sa sumunod na sandali, ibinaba niya ang sirang longsword. Bagamat hindi siya ganoon kabilis, ang pag-atake ay medyo nakakatakot, na para bang gusto niyang yumanig ang langit at lupa, at parang ang bundok sa kanyang harapan ay mahahati sa kalahati at ang mga karagatan ay maghihiwalay. Naniniwala ang lahat na nakita nila ang pagtatapos ni Harvey. Gayunpaman, kahit na nahaharap sa gayong pag-atake, kalmado ang ekspresyon ni Harvey. Sa halip, naging interesado siyang muli at inilipat ang kanyang talam. Klang! Ang mga talam mula sa magkabilang panig ay muling nagsalubong, at ang pag-atake ni Shingan ay tumama sa talam ni Harvey na parang bulalakaw. Bahagyang umindayog si Harvey at umatras ng ilang hakbang, tila matatalo. Muli, ngumisi si Shingan at muling naglaslas, pinilit si Harvey na umatras. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6675. Klang, klang, klang. Si Shingan ay tumawa ng nakakabaliw matapos ang kanyang dalawang pag-atake ay gumana, at paulit-ulit siyang umaatake, bawat welga ay mas malakas kaysa sa huli. Simpleng laslas lang ay sapat na para umihip ang hangin sa loob ng venue, ang kanyang mga hampas ay umaabot sa langit at lupa. Sa pagharap sa gayong kakilakilabot na pag-atake, sumuko na si Harvey sa maliit na talam sa kanyang kamay. Pasimple siyang umatras ng isang hakbang upang maiwasan ang pag-atake ni Shingan. Ang bawat pag-atake ni Shingan ay parang gusto niyang patayin si Harvey sa lugar. Ngunit kahit anong atake niya, gaano man ito kalakas, hindi niya nagawang hawakan si Harvey. Whoosh! Isa na namang pag-atake iyon. Ngunit mas mabilis si Shingan. Napilitan na si Harvey na pumunta sa gilid ng stage. Walang lugar para sa kanya upang tumakbo o umiwas. Ang mga mata ni Shingan ay puno ng pagpatay na layunin, na para bang nakita na niya kung paano niya hahatulan sa kalahati si Harvey. Klang! Sa huling sandali na ito, biglang bumantong hininga si Harvey na hindi interesado. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at hinarang ang atake ni Shingan. Ang lahat ng nakamamatay na intensyon, ang lamig, at ang talas lahat ay nawala sa sandaling iyon. Paano, posible ba ito? Natigilan si Shingan. Ito ang 9 Divine Slash ng Shinto Wei. Ito ang kanyang tunay na ultimate attack. Inaasahan ni Shingan na makakaiwas si Harvey mula sa kanyang pinakahuling pag-atake, o marahil ay mga trade blows upang pilitin siyang palayo. Gayunpaman, hindi niya inaasahan at hindi niya maintindihan kung paano hinaharangan ni Harvey, isang taong umiiwas sa kanyang mga pag-atake sa lahat ng oras na ito, ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan lamang ng mga daliri. Naramdaman na lang ni Shingan na natuyo ang kanyang bibig. Hindi ba iyon isang sorpresa? Mahinahong tanong ni Harvey. I can instantly kill you from the very beginning. Alam mo ba kung bakit kita pinaglaruan ng matagal? Gusto kong makita kung gaano kalakas ang tunay na ultimate attack ng Shinto Wei. Gusto ko ring malaman ang taas na kayang dalhin ka ng God Gene. Pero ang ending ay medyo nakakadismaya para sa akin. Ang basura ay palaging basura. Ang mga taga-isla, wala lang. Tumingin si Harvey sa paligid ng lahat at nakangiting sinabing, pakiusap huwag niyo akong intindihin, lahat. Hindi ko sinasabi na hindi ito magagawa ni Shingan. Sinasabi ko na hindi niya kayang gawin lahat. Matapos marinig ang mga salita ni Harvey, si Shingan ay nagsuka ng dugo. Hindi ka sumasang-ayon sa akin.
Napatingin si Harvey kay Shingan. Kung hindi ka sumasang-ayon sa akin, maaari nating gawin ito muli. Luminga-linga si Shingan sa paligid at nagpakawala ng isang malungkot na ngiti. Tulad ng inaasahan sa kinatawan ng Country H Martial Arts Alliance. Ang iyong kapangyarihan ay umabot na sa unity of man and nature. Natalo ako ngayon. Ako ay sumusuko. Nais ni Shingan na lumuhad sa harap ng isang nabigla na madla, o iyon ang tila. Sa sandaling gumalaw siya, ang putol na talam sa kanyang kamay ay agad natatama sa lalamunan ni Harvey. Ambush! Iyon ay isang ambush. Shingan! Kasuklam-suklam ka! Sigaw ni Yvonne. Swash! Bago pa man malaslas ni Shingan ang lalamunan ni Harvey, dinampot ni Harvey ang putol na talam sa sahig gamit ang kanyang kanang paa at sinaksak ito sa lalamunan ni Shingan. Nanlamig ang buong katawan ni Shingan sa mga sandaling ito. Hindi niya maintindihan kung bakit. Sumuko na siya at luluhod na sana. Bakit naman magbabantay si Harvey? Palagi niyang ginagamit ang pamamaraang ito at tinambangan ng maraming elite. Bakit ito nabigo noong ginamit kay Harvey? Ang lalamunan ni Shingan ay gumagawa ng ilang gurgling sound. Wala siyang masabi, ngunit hindi niya ito matanggap. Alam mo ba kung bakit alam kong gusto mo akong tambangan? Gustong durugan ni Harvey ang espiritu ni Shingan. Iyon ay dahil palagi kang kasuklam-suklam. Kung sino ang maniniwala sa iyo, makukuha niya ito. Ga! Matapos marinig ang mga salita ni Harvey, umubos si Shingan ng isang huling subo ng dugo bilang panghihinayang, bago bumagsak sa lupa. Hindi niya gagawin ang parehong mga pagpipilian kung maibabalik niya ang kanyang buhay. Siya ay maaaring magsulsel ng kahit sino, ngunit hindi lamang kay Harvey. Nakahinga ng maluwag si Yvonne matapos mapanood ang eksenang ito. Ang pag-aalala sa kanyang puso sa wakas ay nawala. Hindi pa rin makapag-react ang lahat ng Islanders sa nangyari. Natalo sila. Paanong biglang namatay si Shingan, na naging may kalamangan? Siya ang pinakamakapangyarihan sa mga kabataan sa Island Nation. Siya pa ang nag-inject ng God Gene. Kabisado niya ang 9 Divine Slash ng Shinto Way. Ngunit, paano siya natalo ng ganoon kadali? Hindi ito matanggap ng mga taga-isla. Malungkot ang kanilang mga mata na tila ba napahiya sila ng husto. Naramdaman nila na nawala ang dignidad ng Island Nation. Nang magtama ang mga mata nila kay Harvey, hindi nila maiwasang kiligin. Pakiramdam nila ay walang kabuluhan ng kanilang buhay noong sila ay bago pa si Harvey. Ang hindi mabilang na mga disipulo ng Shinto Way ay nadama na ang kanilang buhay ay binawian. Ito, napakadilim ng mga ekspresyon ni Layton at ng iba, na puno ng kawalan ng pag-asa at kalungkutan ang kanilang mga mukha. Parang may namatay talaga sa pamilya nila. Paano nangyari iyon? Paano natalo ang isang kasing kapangyarihan ni Shingan ng ganoon? Kanina lang, binubugbog niya si Harvey. Paano nangyari yun? Ito. Kumalat ang kawalan ng pag-asa sa kanilang mga mukha bago sila bumagsak at lumuhad sa lupa. Sina Shouta at Nobita, na lubhang nasugatan, parehong nagngangalit ang kanilang mga ngipin at sumigaw, Master Shingan. Go! Sabay tayong gagawa. Maghiganti tayo kay Master Shingan. Sa wakas ay napagtanto ng lahat ng mga elite ng Shinto Way kung ano ang nangyari sa sandaling ito. Patay na si Shingan. Kung hindi nila maipaghiganti si Shingan, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanila sa sandaling bumalik sila. Ang mga taga-isla na nawala na ang lahat ng kanilang katapangan ay hinugot ang mahabang talam sa kanilang mga baywang habang sila ay nagngangalit ng kanilang mga ngipin at tumakbo sa unahan. Whoosh! Kinuha ni Harvey ang sirang longsword ni Shingan at nilaslas ito. Sa sandaling ginawa niya, dalawang mandirigma ang hindi man lang nakasigaw bago bumagsak sa lupa. Pagkatapos, sinulyapan ni Harvey ang lahat ng mga elite ng Shinto Way, na ang mga mukha ay mapatla, at ngumiti. Ang mga elite ng Shinto Way, na gustong ipaghiganti ang pagkamatay ni Shingan, lahat ay kinilig at likas na umatras nang makita nila ang ngiti ni Harvey. Ngayon, bibigyan ko kayong lahat ng isa pang pagkakataon. Lumuhad kayo ngayon, o mamatay kayo, casual na sabi ni Harvey. Klang! Sa susunod na sandali, isang elite ng Shinto Way ang kumalas sa kanyang pagkakahawak, at ang espada na hawak niya ay nahulog sa lupa.
At pagkatapos, lumuhad siya sa lupa nang magsimulang manginig ang kanyang katawan. Gusto niyang ipagtanggol ang karangalan ng bansang isla at ang kanyang sariling karangalan. Siyempre, gusto rin niyang ipaghiganti si Shingen. Ngunit, gusto rin niyang mabuhay. Kapag nahaharap sa opsyon ng alinman sa kamatayan o pagluhod, ano pa ang mga pagpipilian niya maliban sa lumuhod? Pagkatapos ng una, nagkaroon ng pangalawa. Hindi nagtagal, lahat ng mga elite ng Shinto Wei ay naghagis ng kanilang mga espada sa lupa at lumuhod. Nang makita ng lahat ng taga-isla ang nangyari, nadama nilang lahat na sila ay nasasaksihan ng isang libing. Lumuhod sila. Ang paraan ng Shinto Wei, ang pinuno ng 6 schools of martial arts, lahat ay lumuhod. Lumuhod ang martial arts community ng Island Nation. Namutla lahat ang mga mukha ng mga taga-ibang paaralan o ng 5 royal families. Gusto nilang sigawan ang mga elite na nakaluhod. Paanong hindi sila sumuko sa kanilang buhay sa halip? Ngunit nang makarating sa kanilang bibig ang mga salita, lahat sila ay nakaramdam ng pait sa kanilang mga bibig. Iyon ay dahil nag-aalala sila na sa halip na talikuran sila ni Harvey. Sa sandaling iyon, lahat ng taga-isla ay sumuko na. Tanging si Aya, mula sa naghaharing pamilya ng Island Nation, ang may natitirang dignidad at galit. Pero kahit ganon, napapangangalang siya at galit na tumingin kay Harvey. Hindi niya maisip na hindi lang napakaraming Islander ang napatay ni Harvey, kundi lubos din niyang sinira ang dignidad at pagmamalaki ng Island Nation sa labanang ito. Hindi pagmamalabas na sabihin na ang labanang ito ay isang pambansang kahihiyan para sa kanila. Nang makita ni Harvey na walang ibang tao sa Island Nations ang naglakas loob na tingnan siya sa mata, at si Aya lang ang nakatingin sa kanya sa hanay, naglabas si Harvey ng tissue paper at pinunasan ang kanyang mga kamay. Princess Aya from the ruling royalty, you disagree with me. If you don't, feel free to attack me. While I personally recommend you to kneel. Dahil nakaluhod ka na sa Country A, okay lang na lumuhad ka sa Country H, di ba? Since, alam mo, hindi rin ganoon kalakas ang mga tuhod mo, di ba? Ikaw, galit na galit si Aya kaya nanginginig siya nang harapin kung gaano kakalmado si Harvey. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, at gumalaw ang kanyang anyo. Agad siyang tumalon patungo sa kinaroroonan ni Harvey. Sa kanyang pagkakaintindi, lumampas sa linya ang ginawa ni Harvey ngayon. Hindi lang niya pinatay ang napakaraming elite ng Island Nation, kundi pinahiya pa niya ng buo ang Island Nation. Bilang miyembro ng namumunong royal family, paano niya ipapaliwanag ang nangyari kung bumalik siya kung wala siyang gagawin? Nang umatake si Aya, binigay niya lahat. Habang ang espada sa kanyang baywang ay mukhang ordinaryo, ito ay may napakainit na aura sa sandaling siya ay umatake. Para bang ang kanyang pag-atake ay maaaring baliwalain ang lahat ng depensa, at masunog ang lahat. Gulat na pinanood ng mga taga-isla ang eksenang ito. Kung ito ay sa nakaraan, sila ay magsaya para sa kanya. Pero ngayon, ramdam na ramdam nila ang panunuyo ng lalamunan nila. Sila ay likas na naniniwala na kahit na si Aya ay isang miyembro ng sangay ng pamilya ng naghaharing royal family, ang tanging pagpipilian niya ay ang sumuko bago si Harvey. Mas malakas ka kaysa kay Shingen, ngunit sa isang maliit lang. Ngumiti si Harvey at hinawakan ang espada sa gitna ng hangin. Pagkatapos, lumipad ang Demon Bane sa kamay ni Harvey. Whoosh! Ibinigay ni Aya ang lahat sa kanya, ngunit iniwas lang ni Harvey ang kanyang espada. Ngunit ang tila hindi magandang pag-atake ni Harvey ay dumpen sa laban sa paputok na opens iba ni Aya. Hindi pinili ni Aya na umatras matapos mabigo ang kanyang pag-atake. Hindi siya pinayagan ng prinsesa niyang Pride na umatras ng simple. Huminga siya ng malalim at binigyan siya ng 120%. Ang kanyang kapangyarihan at bilis ay mas mabilis nang muli siyang umatake. Gayunpaman, sa sandaling ang pag-atake ay babagsak, si Aya ay nanginginig. Dahil napansin niya na ang mga mata ni Harvey ay palaging napakalamig mula pa noong una. Parang nakita niya ang buhay at kamatayan. Para bang nakita niya ang buhay at kamatayan niya. Ang hindi masabi na kawalan ng pag-asa ay lumago sa puso ni Aya.
at naramdaman niya na ang kanyang paningin ay nagsimulang matakpan ng kadiliman. Tila tinakpan siya ng malamig na aura mula sa lahat ng direksyon, kaya nahihirapan siyang huminga. Klang! Sa sandaling ito, sumalungat ang indayog ni Harvey sa buong lakas na strike ni Aya. Gayunpaman, naramdaman na lang ni Aya ang panginginig ng kanyang kamay at ang kanyang kanang kamay ay namamanhid. At pagkatapos, nagsimulang magpakita ng maliliit na bitak ang talam ng kanyang espada. Paano ito posible? Napuno ng kawalan ng pag-asa si Aya ngunit hindi alam kung paano tutugon. Sapat na ang mahinang pagindayog ni Harvey upang masira ang lahat ng kanyang kapangyarihan at sirain ang kanyang pinakamalakas na sandata. Gusto niyang labanan si Harvey ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang wala siya sa harapan niya. Ang psikolohikal na kawalan ng pag-asa ay mas masahol pa kaysa sa pagkakaiba sa kapangyarihan ng labanan. Sa sandaling iyon, nabalot ng malamig na pawis ang likod ni Aya. Napaatras siya at mabilis na umatras sa likuran. Gayunpaman, bumigay ang kanyang tuhod nang bumagsak siya sa lupa, at hindi niya maiwasang lumuhod sa gilid ng plataporma. Sa sandaling iyon, manhid ang ekspresyon ni Aya. May gusto siyang sabihin ngunit napagtanto niyang wala siyang kapangyarihan kahit ano pa ang sabihin niya. Lahat ng mga taga-isla ay nanunood ng hindi makapaniwala. Lumuhod. Niluhod niya ang tuhod. Nakayuko ang naghaharing royal. Kung ang naghaharing royal ay yumuko sa kanyang tuhod, ano ang silbi para hindi sila lumuhod? Paano kung si Harvey ang nagsimulang patayin silang lahat sa halip? Sa sandaling naisip nila iyon, nagsimulang lumuhod ang lahat ng taga-isla. Ang mga tao sa embahada ay agad na yumuko, at sila ay mukhang napakaayos. Huminto si Harvey, na magpapatuloy sa kanyang opens iba. Tapos, tumingin siya kay Aya, na naintriga, at ngumiti. Dahil pinangunahan mo ang lahat ng taga-isla na lumuhod, hindi ako salbahe. Dahil sa sobrang sinsero mo, ililigtas ko ang iyong buhay. At pagkatapos, tumingin si Harvey sa lahat ng iba pang mga taga-isla at nakangiting sinabi. Napakaraming matandang kaibigan dito. Ngayong narating na natin ang puntong ito, hindi ko pinaplano na buhayin kayong lahat. Ngunit nang makitang nakaluhod na ang inyong prinsesa, kailangan kong magpakita ng paggalang sa kanya. Kung buhay ka pa, magpasalamat sa kanya. Tandaan niyo, sa tuwing makakatagpo kayo ng isang tao mula ngayon, gagawin niyo sa tuhod niyo. Pagkatapos noon, ngumiti si Harvey kay Yvonne at hinila ang kamay nito, at sabay silang lumabas ng embassy. Sa likuran niya, si Aya, na sinubukang gumapang, ay samuka ng isang subo ng dugo. Ang nangyari ngayon ay isang kahihiyan para sa Island Nation at sa naghaharing royalty. Sa third ring ng Walls Inn, 10:00 ng gabi. Kung ikukumpara sa sira-sirang Island Nation Embassy sa Outer Ring, ang Savior Residence sa ikatlong ring ng Walls Inn ay mukhang misteryoso at solemn na. Hindi nagtagal pagkalabas ng embahada, hindi na siya nag-aksaya ng hininga at agad na sinabihan si Jessie na manguna at ibalik sila ni Yvonne sa Savior ng Walls Inn. Kinailangan niyang ipaliwanag ang ilang mga bagay kahit na ito ay sa nangungunang 10 pamilya ng bansa H. Kung hindi, ito ay hindi isang kompletong pamamaraan. Walang sinabi si Jessie at tahimik lang na pinamunuan ang daan. Ang tatlo ay mabilis na naglakad sa paliko-likong mga landas na dumaan sa mga koridor, lawa, at artipisyal na burol. Sa wakas, nakarating sila sa isang lumang gusali sa gitna ng tirahan. Habang ang lugar na ito ay mukhang walang laman at desyerto, ang katotohanan ay ang lugar na ito ay puno ng mga nakamamatay na panganib. Ang mga pumunta dito nang hindi nagpapaalam sa mga tao dito sa unahan ay hindi alam kung paano sila namatay. Ang kandila sa lumang lalagyan ng kandila ay nasusunog sa loob ng gusali. Bagamat hindi ito eksaktong maliwanag, nagbigay ito ng malambot at banayad na liwanag. Sa pagoda na ito, ang patriarch ng pamilya Savior, si Nozhan, ay nakaupo sa isang kama. Sa harap niya ay isang klasikal na chessboard, at ang mga piraso ng itim at puti ay patuloy na sumasalungat sa isa't isa, tulad ng mga dragon na gustong kumain sa isa't isa. Napaka-absorb ni Nozhan sa chessboard. Pinag-isipan niya ang lahat ng galaw bago gumalaw ng isang piraso.
Habang may hawak na puti at itim, hindi mahalaga kung anong kulay ang ginamit niya, gagawin niya ang kanyang makakaya. Hindi nakaimik si Harvey nang makita niya si Nozhan na nilalaro ang sarili. Matanda na siya, pero ginagawa pa rin niya ang ginagawa ng mga kabataan. Kung gagawin niyang mas mabait ito, sinusubukan ni Nozhan na ipakita sa kanya kung sino ang amo. Kung gagawin niyang malupit, hindi ba siya nag-aalala na baka magkaroon siya ng split personality sa paglalaro ng chess sa sarili niya? Hindi agad pinansin ni Harvey ang kakaibang tingin ni Jessie at umupo sa tapat ni Nozhan. Sa oras na ito, tumingin si Harvey sa chessboard. Sa sandaling inilipat ni Nozhan ang kanyang pawn, inilipat ni Harvey ang kanyang kabalyero. Kaagad, nagbago ang sitwasyon ng board. Ang mga mesa ay nakabukas. Pinikit ni Nozhan ang kanyang mga mata at tumingin kay Harvey na hiwalay. Bilang pinuno ng isa sa nangungunang 10 pamilya, kabilang siya sa mga pinaka-prestihiyosong tao sa bansang H, anuman ang pagkakakilanlan, katayuan, o kapangyarihan. Sa karaniwan, kahit na hindi siya lubusang iginagalang ng mga kabataan, mag-aalala pa rin sila sa kanya. Gayunpaman, wala siyang makitang anumang pag-iingat at takot mula kay Harvey, tanging pagwawalang bahala. Sinadya ni Nozhan na dinurog ang nakasangla sa kanyang kamay sa puting alikabok. Then, with Jessie and Yvonne giving him a strange look, he smiled at Harvey. Nakaya mong makita ang mga senaryo ko ng napakadali sa kabila ng iyong kabataan. Ang galing mo, minamaliit kita noong nakaraan. Nang marinig ang mga salita ni Nozhan, may kakaibang hitsura si Yvonne sa kanyang mukha. Noon pa man ay minamaliit ni Nozhan ang napakaraming tao. Kaunti lamang ang mga tao sa loob ng bansa H na maaaring makakuha ng kanyang pagkilala sa mga kabataan. Hindi niya inaasahan na ganoon kalaki ang pagbabago ni Nozhan, ngunit naunawaan kaagad ni Yvonne ang nangyari. Tiyak na natuklasan ni Nozhan ang nangyari sa embahada ng Island Nation. Ang Xaviers ng Wolsing ang nag-orkestra nito. Bagamat maaaring pinigilan nila ang pagkalat ng balita upang hindi malaman ng iba sa Wolsing, tiyak na alam ng mga Xavier ng Wolsing. Kabanata 6680. Sa tingin ko ay hindi. Hindi mo ako minamaliit, sagot ni Harvey na may pananalig. Samantala, minamaliit ko nga ang ambisyon ng pamilya Xavier. Ginamit mo ang aking kamay para sirain ang pundasyon ng Shintowi para makuha mo ang lahat ng pag-aari nila sa loob ng ating bansa. Hindi ka ba natatakot na mabusog ka kung kakainin mo ang lahat ng sabay-sabay? Napapikit si Jessie na hanggang ngayon ay hindi pa nagsasalita nang marinig ang sinabi ni Harvey. Hindi niya inaasahan na naisip na ni Harvey ang lahat ng mag-isa. Samantala, kaunti o walang pagbabago sa ekspresyon ni Nozhan. Ngumiti lang siya at sinabing, huwag kang mag-alala sa amin. Habang ginamit ka namin, ngunit hindi mo kami masisisi dahil si Yvonne ang pinakamahalagang piraso ng aming pamamaraan. Sa amin, ang kailangan lang niyang gawin ay kumilos bilang pain. Kung sino ang mga darating para sa pain. Iyan ang aming isa sa alang-alang. Naging malamig ang ekspresyon ni Harvey. Kung hindi ako dumating, hindi ba mahuhulog si Yvonne sa mga kamay ng mga isla? At papayag ka ba? Tumawa si Nozhan. Kahit na hindi mo kinuha ang pain, may iba pa, tama. Walang humiling sa iyo na tumulong, Mr. Harvey. Nagpunta ka sa iyong sariling pagpapasya, ngunit ngayon gusto mong gamitin ito laban sa amin. Iyon ay medyo hindi naaangkop, hindi ba? Bahagyang nawala ng imik si Harvey nang makita kung paano tumanggi si Nozhan na makinig at gumanap sa papel ng isang walang hiyang lalaki. Pwede bang naging medyo bastos ka? You're the leader of one of the top 10 families, for heaven's sake. Napabuntong hininga na lang si Harvey nang makitang walang hiya si Nozhan sa lahat ng ito. Pagkatapos, sinabi niya, mabuti, dahil sinabi mong kinuha ko ang pain, hindi ko ito gagamitin laban sa iyo. Matalino. Nag-thumbs up si Nozhan kay Harvey. Dapat nating maunawaan bilang mga tao na palaging may give and take. Mas mahusay ka na kaysa sa marami sa simpleng pag-unawa dito. Kung tatanungin mo ako, kahit ang numero 1 young master ng Wolsing na si Emery, ay higit na kapantay mo.
Hindi aksidente ang pagkamatay ni Hector sa iyong kamay. Nagulat sina Jesse, Yvonne, at lahat ng iba pang miyembro ng pamilya Xavier na nagsilbi sa kanila nang marinig nila ang sinabi ni Noshan. Hindi nila akalain na hahanga si Noshan kay Harvey, na nagsabing kapantay niya si Emery. Si Emery ang scion ng pinuno ng nangungunang 10 pamilya. Kasabay nito, siya rin ang pinuno ng 4 Young Masters ng Wolfsing. Maaari mo pa siyang tawaging numero 1 Young Master ng bansa H. Masyadong mataas ang papuri ni Noshan. Higit sa lahat, alam ng lahat ng miyembro ng pamilyang Xavier na naririto na hindi ito ilang kasiyahan, at hindi ito isang bagay na labas sa formalidad. Babanggitin lang iyon ni Noshan dahil naniniwala siyang totoo iyon. Sige, Patriarch, wala akong pakialam kung gusto mo akong purihin o purihin. Ang tanging dahilan kung bakit ako nandito ngayon ay dahil gusto ko ng 2 paliwanag, sabi ni Harvey habang pinutol niya si Noshan. Firstly, you have to explain regarding Yvonne. Then, you have to explain regarding Sheldon as well. That's because both Yvonne and Sheldon are my best friends. Naiintindihan mo ba kung ano ang gusto kong sabihin? Best friends. Hindi naman nairita si Noshan dahil sa pagtatanong sa kanya ni Harvey. Sa halip, kakaibang ekspresyon ang ibinigay niya kay Harvey. Simulan natin si Sheldon, tuyong sagot ni Noshan. Marahil ay hindi mo alam, ngunit siya ay maayos na ngayon at may isang post sa Dragon Guards. Kapag ang oras ay tama, makikita mo siya.